taas-taas nga verses sa atong pagkabasahon. Kindly open your Bible in 2 Peter chapter 1. 2 Peter. Abri ta sa ato mga Bible kay para naman ta sa pikarangan Bible Baptist Church na adyo tay Bible. Okay? 2 Peter chapter 1 verses 1 to 7. Okay, ato ning puli-pulian sa pagbasa. Ako sa verse 1, kamo sa verse 2, hangtod dito ta sa verse number 7. Kung panalitan mga bisita, wala mo yung mga Bibles, pwede nyo i-share sa mga bisita ang Bibles ninyo or napunta sa screen para dali nato ma-access ang pulong sa Ginoo. 2 Peter chapter 1, verses 1 to 7. Verse 1, Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. According as His divine power had given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that had called us to glory and virtue. And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge. In verse 7, everybody go. And to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, charity. Let us pray first. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa taknas, sa kabuntagon. Salamat, Ginoo, nga ikaw maayo gid sa among kinabuhi. We praise you, dear Father God, sa tanang butang nga ikaw nagatugot, sa mga panalangin nga ikaw naghatag, protection kanino, kanamo Ginoo, ikaw naghatag kanamo Ginoo, bisan pa sa mga butang wala pa nimo gitugot tungod kini na ikatuyuan sa among kinabuhi. Dear Father God, as we go on Ginoo, ikaw magapadayon ng hatag kanamo heavenly wisdom sa pagsabot sa imong pulong. Gamit ako isang instrumento lamang sa pagdala ni Ginoo o Ginoo nagapraming nga kiti mahimong dili kawang sa among kinabuhi nga kini makahatag jud og pagtubo sa among Christian life as we go on Ginoo. Dear Father God, bless your word, bless every one of us in Jesus' name we pray. Amen. Please be seated. So salamat sa Ginoo once again nga nakadala ko ani nga Sunday school. So di ko maglangay, ang atong key verse karon is nasa 2 Peter chapter 1 verse number 3. According as His divine power had given unto us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of Him that called us to glory and virtue. So, sa verse 1 nga itong gibasa, si Apostle Paul, Apostle Peter, iyang gigitawag nga giawhag ang mga Kristohanon nga magtutuo, nga magkugi og pagpalambo sa ilahang gitawag nga Kristohanon nga kinaiyahan or kanang kinaiya nga Diyos nun. No? Kay kung tanawon nato sa verse number 1, Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to them that hath obtained like precious faith with us through the righteousness of God in our Lord and our Savior Jesus Christ. According to Peter, dili lang igo ang Kristohanon na luwas and then that's it. Kinahanglan natin gitawag nga kining lesson naton bahin sa gitawag nga Christian character development. So base nagunahon na mo nga ngano kinahanglan pa mga i-develop ang atong kinaiya. Kay base makaingon pud atong mga silingan nga ang religion rin na usab ana pares ra kinaya mo ra gyapon madto sa bulangan mag-inom gyapon musugal gyapon manigarilyo gyapon. Here ipakita nato nga kung tinuod nga kita na luwas kung tinuod nga naay Kristo sa atong kinabuhi naay gitawag nga development sa ang atong karakter. Unsay karakter nato sa una kanang palaway kay ka karon murag gamay na lang. Diba? Gamay na lang, no? Kung dili ang uban sa una, gamay nga bikil gyud. No? Sabi nila, dili jud ka buak og plato, pero buak ta ng planggana. Kinahanglan nato Christian character development. Here, Apostle Paul,
sa amin kinguan, awhag ka na to, nga magtuto, nga magkugita sa atong pagpalambos sa atong gitawag nga Kristohanon nga kinaiyahan. Kaya nga naman, una, ang gahom sa atong Ginoo, igorag yun og sakto sa atong kinabuhi, aron magkinabuhi ta diha nga Diyos nun. Di ba? Kay base makaingon ta ba nga, dili man makausab ang Ginoo sa akong kinabuhi, kay ing-ani naman ko, dili na mahimo, kay nga naman, basin ikaw gihapon naghari sa imong kinabuhi. Basin ikaw gihapon no handle sa imong kinabuhi. Kung tinuod nga kita luwas, ang atong gitawag nga manluluwas, siya gihapoy atong Diyos. Siya gihapoy atong agalon. Since nga kana atong agalon, kinahanglan, ang kinaiya sa atong agalon, maawat nato. O sa di kinaiya sa atong agalon? Wa mo na sayod, no? Basin wa mo na sayod ba? Actually, nasa pulong sa Ginoo. Pero nara ko example. This is a common example ni siya, common na story na ni siya. Actually, one day, ang Ginoo gang yawa nagkuyog. Kuyog sila. And then, nagpinanghambog-hambugiro, magyuning yawa gyud, no? Hambugiro gyud ni siya kay sa pulong sa Ginoo, ay man ni siya, ako. Oh, kana, basta na may istorya nga tao, puro ako. Kana, hambugiro gyud na siya. Istorya tinuod na siya, hambugiro gyud na siya. Ang yawa, Ginoo, kuyugi ko ba, kay pakitaan ta ka sa akong mga sakop. Yan mo ba? Sige, ato tatagbulangan. Tanawa, sa bulangan, tanang nang naadari karon, bisag ka nang namamaligya, bisag pa ng Kristo nga naadara, ako anang sakop, anang yawa. Sabi sa Ginoo, yung kumahimuan ni. Iyag yun eh. Ginoo, ato na po taglaing lugar, ato ta sa beer house. Wala na, kabalo na siguro ang uban usay nasa beer house. Ayaw pagunahunag lain diya ha. Ingon sa yawa, Ginoo, tanawa. Kining tanang nasa beer house, even waiter nga buutan, ako ani. Kaya nga naman, ako amaning lugar. Karon ang Ginoo sabi niya murag gansi ko ani murag iyahar mapirmintig sakop ipakita. Sabi sa yawa, sige kuyog ta. Ato ta sa Pigkarangan Bible Baptist Church. Karon simba sila galasayas dito ron, sayo kay na sila. Ato ta dito. Ato na sila. Pag-ana sa Ginoo, na mga naglingkod diha, maninimba na nako. Ako anitanan. Nanang yawa, kajut sa Ginoo, kajut sa. Kanang mga nagsigig cellphone, ako ana. Kanang nagsigig tabi, ako ana. Ana ang Ginoo, kadali lang. Murag ni daghan naman ang nagsigig cellphone sulod simbahan. Una-una, basin iya mo sa Ginoo, iya mo sa yawa, pangitaan na, kinahanglan ang karakter nato na i-development. Dili kay igura to na luwas. Dili kay igura to nagsimba. Nata sa simbahan, kay nga naman, gina-develop sa nato atong gitawag nga, Diyos nun nga kinaiya. So, Kristohanon, maminaw kita karon. Kay basin makaingon ang yawa, ako asad na. Bantay dili lang imong tapad. Kaya mga nagsigig cellphone diyan na, hangyoon ta mo, ang cellphone ninyo, unya na lang nagamiton. Share naman ang ako ang Bible dire. Una ang imong Bible diya, i-off ang data, kay para di ka matintal. Karon kay nalalabay naka-access sa ato ang wifi dari sulod sa simbahan. Dili nyo gamiton access, kay para di mo ko paminaw sa pulong sa Ginoo. Amen? Nasuko na muna ko. Kung nasuko na muna ko, ay kinaiya sa nato atong i-develop na. Okay? So, dili man ta pasipsipay dire, kay nga naman, Ginoo ra may atong gialaga dire. Amen? Okay. Huwag mo masuko, ha? Kaya kung nasuko mo na ako, kamoy gansi, kayo matiguang. Okay. God's power is sufficient for believers as we strive to be all God wants us to be. Igo ragyod ang gahom sa Ginoo. Pero usahay, ang gahom sa Ginoo di makapenetrate tungod kay atong kasing-kasing gahi na. Tungod ang atong kinaiya, murag makaingon ta nga magbuot man ka, dako naman ta nagkita. Yes, pero ang Ginoo makabuot nimo kung tinuod ka nga luwas. Kaya nga naman, siya naman kaya imong Lord and Savior. Why is it nga ikaw mangyahapoy nagdumala sa imong kaugalingon? Sa imong kinabuhi. Usahay, makapangutana ta, Ginoo, kabubuton ba nimo ni? Mangutana kag kabubuton sa Ginoo, pero ang imong kabubuton, si usahay, mo ra gyapon matuman.
So that is sa character nga kinahanglan nato i-develop. Now, sama sa giingon nako, ang gahom sa Ginoo igo ra gyud na para nato magtotoo aron mohimo ang Dios sa gusto niya para kanato. And Christian must take step to develop the godly character for which God hath made provision for in our life. Christians, angay gyud nga natong himuon nga atong palambuon ang Dios nun nga kinaiya. Kaya nga naman, usahay ingani no, makita naman nato, pero pipila lang po siguro, basin mga bag-o pa ba. Usahay sa basketball, I hope nga yung mga nag-basketball dirha, di mo ma-offend na ako, ha? Himualan na ako, gamay nga example, gamay ra good, okay. Sa basketball, I know nga physical lang nga adula. Amen? Wa na mamutingo ang mga basketball ay, di ba no? Physical lang siya nga adula, no? Pero iwas-iwas na nyo na sigig paniko. Kada layup. Ana sa diretso, kung dili ka nang magbantayan ka, maniko sa before mo naog. Ayaw po. Kaya nga naman, dili makita ang pagkakristohano nato sa kinaiya nato. Amen? So I hope nga makita nato nga ang gahom sa Dios igo ra gyud na nga makapausab ka nato. Pero ang problema usahay dili man nato gamiton ang gahom sa Ginoo sa atong kinabuhi, usahay ang ato gihapon kaugalingon. No? Muda ko gihapon na atong ulo usahay. Tungod kay siguro praise na ka sa mga tao. Uy, nidutan ni mo. Ako na good ni. Patay. No? Kinaiya gihapon. Now, 2 Peter, 2 and 3 John and Jude, kinigisulat ni siya para instruct ang mga believers nga umaabot sa gitawag nga rapture of the church. These books have a lot to say about being zealous. Or, unsa nang zealous ka? Dili ang zealous ka na nagselos ka. Lahi na siya, ha? Zealous in an adjective that describes someone who is full of energy, passion, or enthusiasm. Na yung mga kanta sa young people, ako buhi, dili patay, kanunay. Dili abdik ng mga young people karon kaya nga naman, dili na naman mo appeal sa young people program. Dili na abdik. Ulitin natin, ako buhi, dili patay, kanunay. Abtik lang yun ang mga, mga nasa men and ladies na, dili na ma-appeal ang mga young people. Here, being zealous, kinahanglan, abtik ta, kinahanglan nga kanunay ta, gitawag nga madasigon. Musimba ta karon, unsa may muna to. Madasigon ta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. I know nga early in the morning, murag katulugon pa kay ta. Di ba? Sige, panguyab daw be. Hinahinay lang, basta mag-isi. Kubera niyo, ba ninyo po. Manguyab gani po mo, ay, pakita po na ako. Pakita po na ako. Manguyab, grabe, ay. Kulang na lang, mag-isi, gid ba? Kubera po pa nagsa. Etiquette man po na. Sulayan ninyo, ato mo sa tubangan sa gobernador. Pagkatubang ninyo, inaadto kayo, ngangahan ninyo. Makaingon ng gobyerno, wa good ni batasan ng tawhana. Kinaiyasad. Amen? Being zealous, kinahanglan madasigon ta. As we study the epistles or ang mga sulat ni Apostle Peter, we learn being zealous to God's Word. Dapat madasigon ta bahin sa pulong sa Ginoo. Mga Christian na, yun ay Bible. Amen? Sir, lisod man po kayo magdala-dala tag Bible karon kay modern naman. Sa may modern, ana. Cellphone na lang, sir. Okay, everybody, open your holy iPhone. Holy Bible po. It's not wrong nga nakakitawag ng application Bible sa imong cellphone. Pero siyempre, usahay, mukalit rang tingog niya, Shopee! Na! Imbis na naka sa cellphone, sa imong nasa ka cellphone, naka sa application ng Bible, imbis na naka dito, nagsige na tanawa o sa review, daghan kay go-order ani, wala na kasi pulong sa Ginoo. Okay? So kinahanglan natin gitawag nga silos bahin sa pulong sa Ginoo o kanang gitawag nga proper Christian behavior sa atong kinabuhi. Kung tanaw nato pulong sa Ginoo, si Apostle Peter, sabi niya, Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ to them. Kisa na to them, kita na,
to them that have obtained like precious faith with us. Sa Apostle Peter, naluwas siya, pinagrate mo sa pagtuo. So, kanang na-obtain ni Apostle Peter, kita sa nakaangko na kung kita nagtuo sa atong gitawag nga Ginoo, isip atong personal bugtong maluluwas. Obtain a precious faith with us through the righteousness of God. Dili ka na to, dili tungod kay buutan kita, tungod kay palasimba kita, tungod kay Diyos nun kita, tungod kay maayo kita nga tao. No, only through the righteousness of God and our Savior, Jesus Christ alone. Wala gilain nga gitawag nga naluwas ka tungod kay maayo kitang tao, tungod na yun na sa Ginoo. Mga nakaingon sa Apostle Peter, guys, tanawa ha, ako naluwas ko, kamusad naluwas mo, kay nadawat mo, dili tungod na ako. So kanang gahom sa Ginoo, muna gitawag nga maghatag natog dasig nga kita magtubo sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Learning about His provisions for our spiritual growth should cause us to be zealous about growing. Kamo ba, naghatag ba mo gitawag nga time nga madasig jud ko magtubo sa akong Christian life? Kay basin, antod karon ba, ang atong Kristohanong kinabuhi nasa level 1 pa. Nga kinahanglan ka perminting agakon, nga kinahanglan ka perminting bantayan, nga kinahanglan ka perminting usaman. Uy, i-remind ka kanunay. I hope nga dili na ingon ana. As times goes on, ang atong Christian life nagtubo. Kay basin hantod karon ikaw pa'y dasigon. Kay gamay nga bikil gyud. Nakaingon ta nga dugay naman ning Kristohanon murag wa mangyapon na usab. I'm not saying I'm a perfect ko na Kristohanon. Kita tanan, kinahanglan mo grow. Kay lain kayo, nga 10 years na sa atong gitawag nga pagtuo ni Kristo, pero ang atong gitawag nga kinaiya, murag gihapon 1 year old. Ngantod karon nagbibiron, gihapon kita. So lain ninyo, imagine ninyo ba, tungod kay wala ni tubo ang mga tao sa pigkarangan, kita tanan nagbibiron. Lain kayo, no? Ako diri ba, nagdalag bibiron. Okay, class, mag-lesson ta. Ang akong lesson karon bahin sa pagtubo. Nga wagan ko katubo. Oh, di ba? Kaya nga naman, ang nagtubo nga Kristohanon, na gamay nga storya, makapadayo na. Dili na siya dayon mapandol. Kaya ang uban po, tanaw na siya, tanawa. Ang usayar ba, ang dili mo tubo, mo na sige pamantay. Mga himantayon. Oh, napoy mga tabian po dana, mga di po na nagtubo. Samot na mga chismusa, daladalag storya. Storya na, uy, ingon na ba niya nga ano ka? Mauba? Sumpay na, uy, ingon na ba niya, ano po ka? Mga chismusa na, daladalag storya, bantay mo, anak. Kay basin, kita po, ng istoryahan, mauba, anak po kadayon. Badlungon na to kung panalitan na istorya nga dili mo, uy, dili man na maobrad sister, murag lain man kay na. Putol, pak! Kaya nga naman, aron makita nga kita ni tubo na. Amen? Christian, focus on the power and promises of the salvation made possible through faith in Christ. It also emphasized the need of Christian character development so that the believer can be what God wants us to be. Unsa ba'y gusto sa Ginoo sa kanato karon? Di ba kita tanan panalanginan sa Ginoo? Kay base mag-ingon nga sila lagi panalanginan. Moingon pag ganang kay sip-sip man na sila. Unsa man na murag mo kaingon ba nga, sister, brother, istro ka ba? Unsa ngano man ato bagpudayon kay sip-sip na plastic pagyug ka. Christians, huwag pong ganun. Kinanglan nagtubo atong Christian life. Okay? Kung panalitan, siya ni grow na, ayaw tanawa nga, kaya nga, ayaw da uta, maingon ka nga, ako mo, awat po ka na, nga mutubo po sa Christian life. Kaya nga naman, kita tanan, kinahanglan ta nga, mutubo. Na, human ako sa introduction. Introduction mo na ito? Yes po, introduction po to. Now, going to the searching for the scriptures, point number 1, ang tinuod nga introduction. Okay, tinuod nga introduction na ni. Point number 1, first, tanawon nato ang writer ug ang reader sa atong gibasa. So, common, usual, klaro kayo, Simon Peter ang writer sa
2 Peter chapter 1. Tanaan mo na to ang kinaiya ni Peter. Peter uses his formal name, Simon Peter, as the writer of this letter. Peter calls himself a servant, alagad. Pag sinabi nating alagad, you are doing kung unsay gisugo sa imuhang master. Tama? Hello? Pag sinabi nating master or amo na to, unsay iyang gisugo atong tumanon. Dili kay musugo siya, muyaw-yaw sa ta, mumurmur sa ta, and then pag yaw-yaw na po ka, tsaka kamutuman. Di na mao. Ang sulugoon, or kanang gitawag sa una, pag sinabi mo kasing servant, sulugoon dyan na siya, ulipon. Karon pag sinabi mong ulipon, wa jud kay mahimo, bisan unsay isugo sa imo, tumanon gyud na nimo. Kana ang ulipon sa unang panahon gyud. And salamat sa Ginoo, murag wala na siguro na ingunanan karon no. Siguro na ipipila mga remote countries siguro, pero wala na yung ulipon sa karon. Here, pag sinabi mong ulipon sa una, bisag pa kulatahon ka, wa jud kay mahimo. You don't have the freedom because you are the servant. Ulipon ka. Pero here, pag sinabi mong servant, you are alagad ka. Ikaw ang mga lagad. Di ka ikaw alagaron. Okay? A servant of Christ is always ready to receive and to obey the directive of his master. So ang alagad ni Kristo, andam kanunay sa pagdawat o pagsunod sa mando sa iyang agalon. Unsaon nato nga mahimutang alagad, personal humility. Si Apostle Peter, na siya gitawag nga personal humility. Pag sinabing humility, unsa may humility gani? Mapainubsanon. No? Kita usahay, no? Masugo rata sa nag-senior nato ba? Kanang, suguon ko nimo, college graduate ko. Grabe po. Nakagraduate ra ka college, di na ka masugo. Kisa may napaskwila nimo, imong inahan, imong amahan, tapos di na ka masugo sa imong mga ginikanan. Wala po tayo kung wala pong ganun. Wala sad kita kung wala Ginoo. So here, personal humility, nagpaibalog yun ni siya, indicator ni siya nga nakikitawag nga spiritual nga growth. Kaya kung panalitan, wala tayo spiritual humility, puros tambugero dire. Narati achievement, ako na good ni. No. Personal humility, nagpakita yun na nga nagtubo na ka hinay-hinay sa Ginoo. Sa imong Christian life. Kaya kung wala kang humility, handod karon, every time na merong pagwali, murakag murakag ka nang gitawag nga matrix. Kay pagwali galikay jud ka maigo sa wali. Pang, di jud ko maigo kay nga naman sila lang. Pang, siya lang, bahala siya. Tanawa kinaiya maguna niya. Wa jud nay personal humility kay nga naman ang kasing-kasing mo gahi hantud karon. I hope ang pulong sa Ginoo mag-work sa imong kinabuhi nga makita ang gitawag nga pagpaubos. Christian, magpaubos kita, dili kay ginambugay kita sa tanan. No? I'm not saying ikaw sir, kay ano man ka, sip-sip man ka dito sa atong amo. No, it's not. Tungod na sa Ginoo. No, gitugot man na sa Ginoo. Peter also identifies his readers, sa mga readers, as those who have received the same precious faith. So here, salamat sa Ginoo, February 15, 2004, nadawat na ako si Jesus Christ. Isip akong personal bugtong maluluwas. And I hope, nga kamo, nakainumdumsan mo, kano saan ninyo gidawat si Jesus Christ. Kanang pagtuo, dili na inyo. Iyan na sa Ginoo. Kaysa una naman tayo, ato ang tradisyon, nyawat na lang ni, pag musimba ta, mabuwas-buwasan na itong sala, makuha-kuhaan tagsungay. Kaysa una daw, pag musimba, basta musimba ang mga gitawag nga, murag makaingot nga, simba ta, kadyot lang kay muduko sa ko, kay di ko kasulod tungod sa kataas sa kong sungay, muduko. Here, dili na ingon ana, no? Peter identifies his reader, gipailan ni Peter, ang tigbasa katong mga nakadawat og pareha sa bililhon nga pagtuo. It is written to all of us who embrace the same faith. Luwas na ba kita? So parehas tag pagtuo karon nga pinaagi ra sa pagtuo kita naluwas pinaagi sa pagtuo ni Jesus Christ as isip ato personal bugto nga maluluwas. Now, we have this faith through God's grace. Grasya ra ni sa Ginoo. Amen po ba?
Kay kung dili ni grasya sa Ginoo, kita tanan hambugiro sa langit. Ngano naluwas makahabuutan man kay ko sa tanan. Sige sulod kay buutan na ka. Ikaw nga na malangit man ka. Ay, mangyatagon man ko. Dato ugod ko di manghatag jud ko dako kayo. Mao ba? Sige sulod sa langit. Puro sambugiro na sa langit. Dili tungod ra sa grasya sa Ginoo. Wala gyud tay mahimo kung dili tungod sa grasya sa Ginoo gyud. So kini nga kining gitawag nga pagtubo sa grasya sa Ginoo kay kanang pulong nga obtain, paliw ko verse 2 po. Iyan. Grace and peace be multiplied unto you. Verse number 3. Verse number 3 po. Verse number 3. Iyan. According to His divine power, given to us all things unto life and godliness through the knowledge. Nawala ko sa akong Obtain. The word obtain, please. Verse number 1. Balik tas na verse number 1. Simon Peter, servant and Jesus Christ, to them that have obtained. Nakaangkon. Ngano nakaangkon man kaana? Tungod kay wala kaana sa una. Di ba? Nakaangkon kaana ang gitawag ng kaluwasan kay wala man kay kaluwasan. Amen po? Nasabtan na to? Nasabtan na to. Okay. So, kung nakaangkon ta sa gitawag ng kaluwasan, ihinay-hinay gyud nato ang pagdevelop sa humility nga iya sa Ginoo. Paubos kita Kristohanon, dili ta magpinambugay. And we all know pride goeth before destruction. So the word obtain implies the lack of merit as the source of the gift. Our possession of faith is due to the righteous act of God's part to have provide to our salvation. It is God and our Savior Jesus Christ who has righteously provided our salvation. Dili kita ang naghimo sa atong kaluwasan. Ang Ginoo mo gani naka-obtain kita, nakadawat kita kay wala man taana sa una. Amen? And Peter affirms boldly Christ's deity by linking God and Savior together as the same person. Now, Peter, siya gitawag nga maisugo ng pamatuod sa pagka-Diyos ni Kristo, pinaagi sa pagsumpay sa Ginoo o kana manluluwas, ingon nga pareho nga tawo. Amen? So, ingana ang definition sa writer. Karon tanawan nato ang gitawag nga and also the reader. Punta tayo sa greetings, napakigamay nga time. Greetings. Peter, greetings is more than typical nga century greeting, di ba? Pagsulod natin diyan na, good morning, may buntag. Common ngayon siya, di ba? Common ba? Basin dili na common ka ninyo nga naay mo good morning ninyo. Or basin pagmata pa ninyo diyan na, especially mga minyo, pagmata lang na, huy day, mata na ray, kayo magsimba ta. Dili kayo, good morning, I love you. Wala gyud siguro, no? Tanaw natin mga minyo, be. Atong liliyon, be. Usahay, pagmata pa lang diyan na, bangon diretso, pagwan hikay na, wala may, good morning, Philippines, wala gyud. Naray mo good morning siguro nyo. Kay, naglakaw, nagdali. Pag kumanay, good morning, ikaw wala gyud kay gadali ka. Asa daw to? Wala naka-greet to good morning. Okay, basin wala ninyo nag-greet ang everybody. Sige, tatanawan nyo mga tapat. Say good morning. Ang uban, di jumulingi, grabe, gahi, adyog iliog, Kuya, i-greet natong everybody, good morning, especially makakita ta ni pastor, nila Ma'am Gemma, sa mga assistant pastor. Good morning, puti kayo pag makakita. Si pastor. Ano mo dagan mo nakakita mo ni pastor? Kabuhutan sa atong pastor, gitugod na sa Ginoo nga siya atong pastor. Amen? So, Peter, usual na siya nga pag-greet. Peter. But here, actually, kung tanawin mo, si Peter na siya'y desire. Kung siya'y desire ni Peter desires, kanang gitawag na grace, verse number 2 po. For grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus Christ our Lord. Apostle Peter desires that grace and peace be multiplied in our lives. Timaniha, ang desire ni Peter sa mga Kristohanon nga ang what? Ang grasya o ang kalinaw mudagaya sa atong kinabuhi. Unsa ang pagdagaya ana nga ikaw may cause ng away usahay?
Di ba no? Sa inyong classroom, kamo ba'y cause ng away? Kamo ba'y cause ng division? I hope dili. No? Decide yun na ni Peter, nagtinguhag yun siya nga ang grasya o kalinaw, mudaghan o mudagaya sa kinabuhi sa katawan sa Diyos. Sa katawan sa Diyos. Kita, Kristohano na ta, I hope kita yung gitawag nga peacemaker sa inyong community. Sa inyong gitawag nga palitan, igsuon ninyo, nag-away-away, tapos ikaw rin Kristohano. I hope ikaw magdugtong ta nila. Uy, mag-uli na mo, kay kita magsuon. Dili kay ikaw pa magsuon. Uy, ingon na ba niya nga? Uy, pero igsuon na mag-ipaaway ni mo. Oh. I hope nga kita gitawag nga, kita ang nagdala sa gitawag nga peace, kita nagdala sa gitawag nga grasya, no? There are no limits to experience the grace and peace that God has for us. Wala gyud ni limitasyon. Mo nga sa atong pagsulod pa lang sa simbahan, nakasmile na ka. Kaya nga naman nakakita na ang grasya sa Ginoo ug ang kalinaw sa Ginoo sa atong kinabuhi. Sa ato pa lang mga smile. O ay lagi mo, smile lagi. Smile lagi. Bago pa ko nag-ingon smile. Okay. Human na akong oras, pero wala pa ka na human na Sunday School. As usual, next Sunday, maghatag ko ninyo memory verse. Amen? Aron mo tubo kita. 2 Peter chapter 1, verses 1 and 2. Muna yung ato memory verse next Sunday. Kung saan memory verse na to? 2 Peter chapter 1, verses I hope nga na makamemorize yun. Amen? O sige, hangyo. Pwede 1, pwede 2, pwede 1 and 2. Kana ha, para basi mamaya. Sir, pwede 3. Sa sunod na lang po to. Okay? So, mag-pray tayo. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa takna sa kabundagon. Salamat, Ginoo, sa imong kayo. Salamat sa imong pulong. Kung nagpadayon mag-pray, nga ikaw mag-bless sa mga Sunday service ka lang, Ginoo. In Jesus' name pray. Amen.